Hindi naman bubuntis kung walang tatay, ano po? So, naturally speaking, we are children of our parents because we were born by them. That is in the flesh. Subalit, when it comes to the spiritual aspect, mga kapatid, ipinanganak tayo ng Diyos not in the flesh, nor by blood, but by the Spirit, in the Spirit. Kaya po, because God is a Spirit, we were born by God in the Spirit. Therefore, ang tawag sa atin ay children of God. Kaya ang pagiging born again, hindi ka pumapasok sa isang relihiyon. Hindi na natin kailangan gawin yun. Nasa relihiyon na tayo eh. Di po ba? Most of us here, we grow up member of a religion. Maaaring member ka ng kung anumang religion. Most of us there, ay lumaki tayo bilang mga Katoliko. So nasa, pag nagsusulat ka sa, wala pa ng grade 1, ano yung religion mo? Ano madalas ang sinusulat natin? Roman Catholic. Oh. Ibig sabihin, nakamulatan na natin, meron tayong relihiyon. Kaya ang pagiging born again, hindi ka pumapasok sa isang relihiyon, pumapasok ka sa isang relasyon, divine relationship with God, na kung saan anak ka ng Diyos at tatay mo ang Diyos. Amen po? Kaya nung magturo si Jesus ng prayer sa kanyang mga alagad, mga kapatid, ang sabi niya, tawagin niyo ang Diyos na Ama namin. Hindi amo namin. Ano? Kundi Ama namin. Alam niyo po mga kapatid ko minamahal, kapag tayo na born again, we are being imparted by the life of God. Ano po? Binabahaginan tayo ng Diyos ng kanyang buhay, kaya new creation, sapagkat yun po yung bagong buhay na galing sa Diyos na ibinigay sa atin. Pero kinakailangan po para mangyari yung kinakailangan talaga welcome si Jesus sa buhay natin. Alam niyo po mga kapatid, sa nakakalam pong marami, ay ako po'y naka-duty kay Brother Mike, At kami po ng mga preacher na naka-duty, may sarili kaming kwarto doon. Isang araw may tumubong wild plant doon mismo sa aking doorstep. Malaki na po yung plant na yon. Ang tawag ko po sa kanya ay white flower kasi ang kanyang bulaklak ay kulay puti. Pero hindi ko po masyadong matandaan yung eksaktong pangalan ng wild plants na yon, mga kapatid. At siya po ngayon ay namumulaklak. Sabi ko, paano tumubo ito dito? Nandun siya sa singit, nung tiles. At ngayon ay malaki na siya. Tapos, before it happens, naglagay po ako doon sa doorstep ko ng parang pupunasan mo ng tsinelas mo. At may nakalagay doon, welcome. So, naisip ko kaya po, sabi ko siguro kaya tumubo ito dito kasi nabasa niya yung nakasulat na welcome. Ibig sabihin, welcome siya dito. Naisip ko tuloy habang nagninilay ako kanina, that is what will happen to us if God is welcome in our lives. Mga kapatid, His life will grow. Ibig sabihin, welcome din ang buhay ng Diyos at yun ay tutubo sa atin, mapapa sa atin at yun ang magiging buhay natin. So bawat isang taong new creation, remember, it is not your own life, it is the life of God being imparted to you. Ganun po, mga kapatid, ang pagiging born again. Kaya po tayo ipinanganak na makasalanan sapagkat ang ating mga magulang ay may minanang kasalanan. Alam niyo po, ayon sa pag-aaral na natutunan ko, ang nag-i-impart daw ng original sin between the husband and wife ay ang nag-i-impart ng original sin ay ang husband. Mga kapatid, ang original sin na dala-dala ng tao ay taglay ng lalaki sapagkat kung matatandaan natin ay kay Adan ipinagkatiwala ng Diyos. Mga kapatid, ang mundong ito, sekundary na lang si Eva eh. Kaya nga ang may mas mabigat na parusa or consequences pagka ating binalikan ng Genesis chapter 3 ay kay Adan. Kasi siya yung responsible. So, ang sabi ng maraming mga
may mga theologian na nagsasabi na ang nag-i-impart ng original sin ay walang iba kundi yung tatay. Nasa kanya yun, mga kapatid. Ano po? Kasi ang taglay ng tatay ay ano? Seed. Ang tawag sa similya ng lalaki, ano? Seed. Ang tawag sa babae, ano? Egg. Mga kapatid. So, nandoon sa seed yung life, mga kapatid, ano? At yun na ini-impart. Kaya, dahil tayo ay physically anak ng ating tatay at nanay, kaya tayo ay may minanang kasalanan. Pero kung tayo po sa espiritual ay ipinanganak ng Diyos, yun ang buhay na yun. Walang minanang kasalanan yun. Yun po ay talagang, ang mayroon lang doon ay kabanalan, katuwiran, pag-ibig, at yun ay kung matututunan nating ipamuhay, makakapamuhay tayo na ang nakikita sa atin ay ang buhay ng Diyos mismo. Amen po? So the second song that represents the second end is no other name but the name of Jesus. Tumayo po tayong lahat.